Napakaganda ng tanawin, hindi ba? Oo, ngunit ang ilog nito ay refleksyon ng ating bayan, mababaw at puno ng dumi. Ginong Simon, kayo talaga ay may malalim na pananaw. Ginoong Simon, maaari ko bang isulat ang inyong mga salita? Ito ay isang magiging kawiling-wiling artikulo. Sulat mo kung ano yung nakikita mo, Ginoo. Ngunit wag mong kalimutan ang mga nakatagong katotohanan. Ang ating pamahalaan ay gumagawa ng paraan upang mapabuti ang ating bayan. Bilis ng pag-usad natin, katulad na lang ng bapor na ito. Masikip dito, hindi ba? Ngunit mas mainam na rin kaysa sa wala. Oo, ngunit napaalungkot isipin na ganito ang kalagayan ng ating mga kababayan. Mga kabataan, huwag kayong masyadong magreklamo. Tayo'y naglalakbay lamang. Ginoong Simon, anong ginagawa mo dito? Napakaganda ng kalagayan niyo dito. Tunay na kayamanan ang inyong taglay. Ginoong Simon, anong ginagawa mo dito? Naghahanap ako ng mga makakatulong sa ating bayan. Ano ang ibig ninyong sabihin? Ang ating bayan ay nangangailangan ng pagbabago. Ngunit hindi mangyari ang pagbabago na ito kung tayo ay nakakulong sa ating sariling mundo. Niniwala ko ang edukasyon ng susi sa pagbabago. Ang edukasyon ay maaaring maging sandata, ngunit ay maaaring din sa tumanihad lang. Simon, tila yata malalim ang inyong iniisip. Naisip lamang ako sa mga alamat ng mga balot sa ilog nito. Ang mga alamat. Tulad ng alamat dito ni Jeronima. Ang napakaganda ng mga rumor. Sana ko rin ay magkaroon ng mga ganyan. May isang babae na naghihintay sa kanyang kasintahan. Nakalaunay ay naging arsobispo. Isang babae na kinulong sa kuweba? Oo. Hindi tayong alamat tungkol kay San Nicolas na nagliligtas sa mga inchik mula sa isang bayan. Maaari mo bang ituro kung saan nangyari ang tungkol kay Ibarra? Doon kung saan siya tumalon mula sa bangka. Ang kanyang bangkay ay sumama sa kanyang amang kulubistero. Kung gayon, anong klaseng libing ang kanyang natamo? May mga bakas ba kayang nangyari doon? Hindi ko hayaan na kunin nilang lupa ko sapagkat ito ay aking pinaghirapan. Anak, maghinay-hinay ka. Huwag ka magpadala sa galit. Ama, ano pong gagawin natin? Isang talas, kailangan mo magbayad ng buwis na lupa. Hindi tama ito. Ang lupang ito ay akin. Timik ka, walang akin-akin dito. Ang lupa ay pagmamayari ng simbahan. Hindi ako magbabayad. Mga Ginoo, maawa po kayo. Mahirap lang po ang kalagayan namin dito. Ales, anak. Ano na ang gagawin natin? Paano na ang pamilya natin? Tigil mo yan. Bakit po? Akin na yung sedula mo. Kaya na po mga Ginoo, nakalimutan ko po ang sedula ko. Sedula, lalabag ka sa batas. Ano ang nangyayari dito? Naglabag sa batas ang puderong ito. Patawarin niyo po ako. Sa ganitong gabi, meron pa rin walang katarungan. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Ako si Simon. Alam ko kung bakit ka nandito. Bakit mo ako sinusundan? Alam ko ang iyong pinagdadaanan at alam ko ang galit mo. Gusto mo sa akin? Gusto kitang tulungan. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kakamali ka. Kailangan mo ng tulong ko. May parehas tayong layunin. Ano ang layunin mo?
baguhin ang lipunan at maghiganti sa mga nanakit sa atin. Hindi ako sasang-ayon sa mga paraan mo. Sa tingin mo, magbabago sila? Papatay ng kahit sino. Hindi mo kailangan pumatay. Gusto mong gawin ko. Magtiwala ka sa akin. May plano ako.